Kaya grabe talaga yung ano ko sir, yung sakripisyo ng team ko na makuha yun. Tapos parang naano din ako sa sarili ko ba na natalo ko bigla. Pero sinabi ko na kaya ko nung una, kaya kakayanin ko pa, i-try ko na magiging world champion ulit. Oo, kaya pinagsikapan ko pa lalo sir, pinagsayuhan namin ni coach. Mm-mm. Kaya yun, binigay sa atin yung dream belt ko, yung WBC. Parang hindi ata sa atin yung ano. Ito na lang Mm. talaga yung ano natin, yung belt na didipensaan natin ng matagal. Kasi kung madipensaan ko to, tapos mag-unification sa ibang belt, siyempre makukuha ko na din yung ibang belt. Kaya ito lang yung target natin, na didipensaan ko talaga yung WBC belt ko. Alright, very well said no, Melvin. Last question para sa akin, siguro ano nga abangan natin sa isang Melvin Jerusalem nitong darating na October 29 sa Smart Araneta Coliseum. Hindi birong kalaban tong si Kuse, South African challenger. Anong masasabi mo? Guys, itong laban na to ay para po to sa Pilipinas, para po sa mga sumusuporta po, sa mga Pilipino po. Gagalingan ko po yung laban at ipapakita ko po na mas maganda pa yung ipapakita ko po sa inyo. Yung kalaban ko South Africa, si Kose. Magandang laban din ito. Kaya abangan nyo guys. Sana supportahan nyo po kami. Alright, Sir Pao, okay na po ako. Thank you, Thank you sir. Paolo Salamatin. What a great question. Salamat, Paolo Salamatin. I hope you can join us and all of the vloggers. Magawa ka na rin ng page mo para legitimate vlogger ka na rin. Pwede, oo. Siguro sooner or later. Okay, all right. Salamat, Paolo Salamatin. At syempre, after Paolo Salamatin, syempre, patasin pa natin yung level. Pinakabata, pero sa tingin ko, mas marami pa tong alam sa boxing sa akin eh. Ang ating pong sunod ay si Winter TV. Winter! So, Chang, good evening. Good evening. First, ang una kong tanong sa'yo, I just want to look back dun sa naging world title defense mo before, dun sa kauna-unahan mong world title na WBO minimum weight title nung dinapansahan mo yung titulo kay Oscar El Pupilo Collazo. So, pwede mo ba sa amin i-share ano ba talaga yung tunay na nangyari kay Melvin Jerusalem? Bakit naging ganun yung performance and suddenly you quit on your stool doon sa naging laban and nakuha ni Collazo yung WBO minimum weight title. So baka pwede mo i-share kung ano ba yung nangyari doon sa laban. Sa mga hindi po naniniwala po na ano talaga, ma-jet lag kapag ano ba, lalo na kapag diet yung isang atleta, ang hirap talaga makasurvive. Parang hingal ba hingal. Tapos 10 days lang kami doon. Pero okay na sir kasi parang challenge din yun sa ano, para sa akin. Kasi itong WBC, ito talaga yung ano, lalong nagpapalakas sa akin na mas magpursige pa ako lalo. Kaya nakuha ko tong belt na to. Kaya mabuna tayo doon. Bawi tayo Yes. next time. So, thank you Champ sa pagsagot sa tanong na yon. Yung susunod ko sa yung tanong is, after that fight kasi, marami nagsabi na maybe your victory against Masataka Taniguchi was just a fluke. And they said na baka hindi na daw makabalik si Melvin Jerusalem as a world champion. So, paano mo nakuha kay Yuday Shigeoka yung WBC minimum weight world title? And paano nakabalik si Melvin Jerusalem as a WBC minimum weight world champion? Thank you sir. Yung pagkatalo ko kay Culaso, siyempre, nag-rest, nag-adjust, nag-isip. Tapos, yun, balik na naman ulit, training kami. Tapos, sinabihan ko si coach na, coach, babawi tayo. Sabi ni coach, training lang. Tapos, nung mga boss ko, manager ko, laking tiwala nila sa akin na magiging world champion ako. Kaya yung suporta nila sa akin, hindi ko talaga sinayang. Kasi makikita talaga yung suporta nila sa akin. Kaya pinapakita ko rin na kaya ko maging world champion ulit para sa team ko, para sa pamilya ko. At sa lahat po na naniniwala po, sa mga Pilipino po na hindi lang yung chamba yung pagiging world champion ko sa WBO. Kasi ang dami ko talaga nakikita na chamba lang yung pagkanalo ni Melvin sa WBO. Pag di pinsan, talo agad. Kaya
ginagalingan ko talaga yung ano ko, pagti-training ko. Mas pinagihan pa namin ni coach. Kaya yun, in God grace, nakuha namin yung ano, WBC, yung dream belt ko. So, Champ, yung question ko, babalik ako sa Trila in Manila. So, gaano kahalaga sa'yo na mapasali dito sa historic event na Trila in Manila 2? So, 50 years commemorative event. So, hindi lang basta-basta na napasali ka, higit sa lahat, ikaw yung main event, ikaw yung headliner ng Trila in Manila 2. So, gaano ka-importante kay Melvin Jerusalem yung upcoming fight niya dito sa Trila in Manila 2? Sobrang napaka-importante talaga itong laban na to kasi big fight talaga to kasi 5th anniversary of Muhammad Ali to. Kaya Trila in Manila. Hindi ko inasahan na ako magiging top main event. Sabi ko nga kay Boss GC na, Boss, kahit hindi tayo main event, basta makalaban na tayo. Wala problema. Pero dahil sa tulong ng